So, Assalamualaikum everyone and good day. I am Alfaro Camila Osma from Bachelor of Secondary Education major in English 2. So, this is the continuation of report ni Miss Ayub, which is the conquest of Khaybar in Muharram 7 AH. So, this is all about the actual operation begins. So, sinimulan ni Muhammad ang pagkakampanya sa pamamagitan ng pagbawas ng mga maliliit na kuta ng sunod-sunod. So, ang first na sinalakay nila Muhammad at ang ng mga grupo niya is ang sinasabi na Naim. So, yun ang first na sinalakay nila propeta. So, ang pinuno doon sa Naim ay si Marhab. So, si Amr bin al-Aqwa, siya yung inibentahan or inimbitahan ni Marhab para makipagkita sa labanan. Ngunit na-traitor si Amr bin al-Aqwa at napatay ni Marhab. So, ang tanging nasabi lang ni Muhammad, kasi si Amr bin al-Aqwa is tauhan siya ni propeta. So, nung namatay siya kasi napatay ni Marhab, is ang tanging nasabi lang ni Muhammad propeta is si Amr bin al-Aqwa is gagantimpalaan daw siya sa kabilang buhay dahil sa kanyang tapang na taglay. So, si Ali bin Abi Talib, siya naman ang nakipagkita kay Marhab. After ni Amr bin al-Aqwa, yes, si Ali bin Abi Talib naman yung nakipagkita kay Marhab at nakipaglaban. So, si Ali ay nagtagumpay siya. So, napatay niya si Marhab, yung pinuno or namumuno sa Naim. So, nung napatay niya si Marhab, si Yasser naman, si Yasser is kapatid ni Marhab. Nung nalaman niya na namatay si Marhab at ang nakapatay sa kanya is ang mga grupo ni Propeta Muhammad is nakipaghamunan siya or hinamon niya yung mga Muslim para makipaglaban, para mapaghiganti niya yung kapatid niya na namatay. So, Az-Zubair, siya naman ang nakipaglaban kay Yasir, ngunit namatay si Yasir. So, di ba si Yasir is napatay niya si Marhab. So, after namatay ni Marhab is nakipaglaban si Yasir, which is yung kapatid ni Marhab. So, ang next naman na nakipaglaban ay si Az-Zubair. Siya ang nakipaglaban kay Yasir, ngunit napatay ni Yasir. Kumbaga, si Az-Zubair is tauhan naman ni Propeta, then ang kalaban niya is si Yasir. So, napatay niya si Yasir. Dahil doon, after niya na napatay si Yasir is nagkaroon na ng matinding laban. Tumagal ang laban nila ng ilang araw. So, ang kalaban ay nagpakita ng lakas ng loob sa mga sundalo ng Islam. Ngunit nung tumagal na, napagtanto ng mga kalaban na walang kabuluhan ang kanilang pinaglalaban, kaya naman iniwan nila ang posisyon nila sa Naim at sumanib na sa kuta ng mga Ashab. So, after mapatay ni Az-Zubair si Yasir, then nakipagsanib naman ang mga kuta nila sa Azab. So, ang next na nangyari is si Al-Hubay bin Al-Mundir Al-Ansari ang namuno para atakin naman ang kampo ng mga Azab. Yun yung doon pumunta yung mga kalaban. At kumbaga kinupkup nila yon or gusto nilang angkinin yung lugar na Azab. So, itong unang operasyon ng digmaan ay dito talaga husto na nagutom yung mga Muslims. So, dahil sa tindi ng gutom nila, nagsindi sila ng apoy. Then, kumbaga, nangangaso sila. Then, tapos pinapatay or kinakatay nila yung mga asno. Yung asno is para siya sa Muslim is para siyang saladang. So, kinakatay nila yung asno, then niluluto nila yon doon sa apoy. Then, nakita yun ni Propeta Muhammad. So, kumbaga, nagalit si Propeta Muhammad, then tinapon niya yung karne or yung asno na niluto nung mga member niya or nung mga kakuta niya. It because of, ayon sa paniniwala niya or ayon sa sabi niya is, bawal daw
bawal kumain or bawal pumatay ng kahit anong hayop habang nasa pagitan ka ng labanan or digmaan. After nun is dito naman sila pumunta sa An-Natat. Dito lumikas ang mga kalaban at nakipagsanib sa mga Az-Zubair. Ngunit sinalakay sila ng mga Muslim ng 3 araw. Ngunit wala pa rin silang napala. May isang espiya mula sa Muslim na nakapasok sa mga kampo ng mga kalaban. At siya ang nagsabi kay Propeta tungkol sa pinagmumulan ng tubig na nasa ilalim ng lupa na nagbibigay ng tubig sa mga kalaban. So kumbaga, may espiya doon na Muslims na nakapasok sa mga kalaban. So, siya yung nagsabi kay Propeta Muhammad. Wala siyang specific kung sino ba yung espiya na yon. Siya yung nagsabi kay Propeta Muhammad na may nakukuhang tubig sa ilalim ng lupa. So doon doon nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga kalaban. So actually is dito sa An-Natat is wala silang pagkain, kaya walang lakas yung mga kalaban dito. So may natagpuan sila na isang lupa na may tubig. So doon sila umiinom. So doon sila nagkakaroon ng lakas. So sinabi or nagsuggestion yung espiya na yon kay Propeta Muhammad na dapat is maputol yung tubig na yon para hindi makainom yung mga kalaban at para manghina sila. So that's why ginawa naman ni Propeta Muhammad yung suggestion nung espiya na yon. So after nung pinutol nila yung tubig is nagalit syempre yung mga kalaban kasi nawawalan na sila ng lakas. So, napilitan sila na lumabas sa kampo nila. Then, pagkalabas nila doon is napilitan sila makipaglaban sa mga Muslims. So, sa kasamang palad is dahil sa wala ng lakas yung mga kalaban is isa lang doon sa digmaan na yon is isa lang yung namatay na Muslims. And then sa mga kalaban is 10 yung namatay sa mga kalaban. So, after nun is nasakop or nakuha ng mga Muslim yung kuta na An-Natat. So, after doon sa An-Natat, sa Abi Castle naman nagkampo yung mga kalaban. Dito naman nagkuta yung mga kalaban. Parehong pangyayari pa rin. Sinakop ng mga Muslim ang kuta ng 3 araw. So, si Abu Dujana sa Magban Karsha al-Ansari is siya yung kinikilala bilang sa mga Muslim, siya yung kinilala nila bilang dakilang bayani Muslim dahil siya yung namuno para bantayan yung mga kalaban. Baka kasi makatakas sila doon sa kuta na pinagtataguan nila sa An-Nizar. So, ang An-Nizar naman is isang makapangyarihang kuta at naniwala ang mga kalaban na safe na sila doon at doon nila pinagstay yung mga anak nila at saka yung mga babae or yung mga asawa nila. Ngunit sinalakay, parang ganun din naman, sinalakay na naman sila ng mga Muslims. Then, dahil sa, yung An-Nizar is kinilala yun bilang, safe talaga na lugar. So, naniniwala sila na hindi kayang lusubin ng mga Muslim yun dahil sa makapangyarihang kuta yon. Bagkus, naging duwag yung mga kalaban. So, hindi na sila lumabas sa kuta na yon nung time na salakayin sila ng mga Muslims. So, yung parang nung nagsalakay yung mga Muslims, nakatago lang yung mga kalaban doon sa kuta nila. So imbis na lumabas sila or makipaglaban sila is may wall na pinagtataguan sila. So parang pinaulanan sila ng mga nung espada or palaso. So pinaulanan ng mga palaso yung mga Muslims. So nung makita ni Prophet Muhammad yung mga palaso na papunta na sa kanila is naghudyo or nagsabi si Prophet Muhammad na maglagay sila ng tupa. Yung tupa is for example is wall para hindi sila tamaan nung palaso na yun. At dahil doon is mas lalong nabigyan ng lakas yung mga Muslims para pasukin yung An-Nizar na kuta na yun. So dahil doon is napasok ng mga Muslim yung An-Nizar. So yung mga
yung mga kalaban dahil sa konti lang sila, so nagsitakbuhan sila. So iniwan nila yung mga anak, yung mga babae at saka yung mga asawa nila doon sa An-Nijar para lang dahil nga yun nga nalusuban ng mga Muslims. So, dito na tayo sa the second part of Khaybar Conquer. So, si Propeta at ang kanyang hukbo ay lumipat sa bahaging Khaybar. So, Al-Katiba, siya ang naglagay ng matinding pagsakop dito sa loob ng 14 na araw. Habang ang mga kalaban ay nagbarikada or let's say, basta nagbarikada sa kanilang sariling kuta. Nung gamitin ni Al-Katiba ang lalaking tupa, napagtanto niya is na sila is mamamatay sila or kumbaga matatalo sila sa labanan. So, ang bahagi ba ng Khaybar ay nasakop dahil sa puwersa? So, si Al-Qamus is sinagot niya yung question na yung Khaybar ba is nasakop dahil ba sa puwersa or ano. So, si Al-Qamus is ang opinion niya doon is nasakop ang Khaybar dahil sa kumbaga nasakop yung tatlong kuta dahil sa pakikipagtikmaan. So, si Al-Waqidi is, ang opinion naman niya doon is nasakop yung mga kuta sa Khaybar dahil sa pamamagitan ng negotiation. So, ano nga ba tong negotiation? So, si Abi Huqaiq ay ipinadala sa sugo ng Allah upang makipag-ayos sa kasunduan sa pagsuko. Ang propeta ay sumang-ayon na iligtas ang kanyang mga buhay sa kondisyon na ilikas nila ang Khaybar at ang katabing lupain na iiwan ang unang ginto at pilak na mayroon sila sa kanilang pag-aari. Sa kabila ng kasunduang ito, ang dalawang anak ni Abi al-Huqaiq ay nagtago ng isang katad na bag na puno ng alahas at saka ginto or pera. Si Huwaid bin al-Aqtab na nagdala neto kasama niya noong si Banu Hadir ay pinalayas. Si Kinana bin Arabi na nagtago ng miski sa isang lugar ay matigas ang ulo sa kanyang pagtangi kaya siya ay pinatay nang natuklasan ang miski at napatunayan ang kanyang hindi katapatan. Ang dalawang anak na lalaki ni Abi al-Huqaiq ay pinatay bilang kabayaran sa paglabag sa tipan. At si Safiya, ang anak ni Huyai, ay dinala bilang bihag. So next is we have the distribution of spells. When we say spells, it is the samsam. So hinatin ng sugo ang lupain sa Khaybar ng dalawang bahagi. Ang kalahati ay upang ibigay ang pagkain na itatabi sakaling magkaroon ng anumang aksidente or sakuna na maaaring mangyari sa mga Muslims. So ang kalahati ay pupunta sa mga Muslims na nakasaksi sa kaganapan ng Al-Hudaybiyah. Ang kabuang bilang ng mga bahagi ay umabot ng 36, kung saan 18 ay ibinigay sa mga tao sa itaas na banggit. Ang hukbo ay binuo ng 1,400 na lalaki, kung saan ang 200 ay para sa mga ngabayo.